Dominant Protector. Credit to the author. 2,601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. At kaya, nag-iisip siya ng husto sa mga araw na ito paano siya makakahanap ng pagkakataong makasama si Terence. Magagalit ba si Terence kung pumunta siya doon ng walang plano? Habang nag-iisip siya ay biglang nag-ring ang phone niya. Nang makitang si Irving iyon, kinuha ni Norton ang telepono. "Master Bing, bakit mo ako tinatawagan?" Si Norton ay hindi masyadong pamilyar kay Irving, ngunit naalala niya na si Irving ang susunod na pinuno ng Hidden House Hale. Mahirap siyang iwasan sa hinaharap, kaya ang tono ni Norton ay napakagalang pa rin. "Master Fuller, ganito ito, may gusto akong itanong sa iyo, ang iyong tagumpay Fuller at Terence." Maingat na tanong ni Irving. Oh! Agad na nagbago ang mukha ni Norton. Sa pag-iisip ng mga tagubilin ng kanyang lolo, agad niyang sinabi, "Master Irving, hindi ka naman naghahanap ng gulo kay Terence, di ba? Pero hindi ko kailangan kong tulungan si Boss Terence na harapin ka. Ang aming nakatagong bahay na si Fuller ay tagasunod na ngayon ni Boss Terence, kaya sana ay mag-isip ka muna bago ka kumilos." Og! Hindi, nagtatanong lang ako. Hindi inisip ni Irving na totoo iyon at labis siyang nagulat. Gayunpaman, alam din niya na sa matinding pakikialam ni Terence at presensya ng Hidden House Fuller, walang paraan na mabawi nila ang teritoryo ni Starfield. "Buti naman at ayos ka na." Nakahinga ng maluwag si Norton at ibinaba ang telepono. Si Irving naman ay muling tinawag si Coldy. "Master Bing, kamusta na? May balita na ba?" Maingat na tanong ni Coldy. "May balita, ang Hidden House Fuller ay talagang sumali kay Terence." Walang magawang sinabi ni Irving, "Bumalik ka, umalis ka sa lungsod ng Starfield. Wala na ako roon, at ang Starfield ay hindi isang lugar kung saan maaabot ng ating kapangyarihan. Kung gusto ito ni Terence, ibigay mo ito sa kanya. Ayokong masaktan siya. Okay. Anong gagawin natin pagkabalik natin sa Eastern Sea City?" Tanong ni Coldy. "Pagbalik mo sa lungsod ng Stonegate, pumunta ka sa Industry University ng lungsod ng Stonegate. Humanap ng bahay sa university area malapit sa universidad at magbukas ng bar. Ngunit ang iyong pangunahing gawain ay tingnan kung matutulungan mo akong mapunta sa mabuting panig ni Terence. Kung nakikita mo si Terence, tulungan mo siya sa abot ng iyong makakaya. Yun lang." Sabi ni Irving pagkatapos ng ilang pag-iisip. "Oh! Para pasayahin si Terence. Master Bing, pinaplano ba ng Hidden House na si Hale na baguhin ang ating diskarte at pabor kay Terence?" Tanong ni Coldy. "Syempre hindi." Umiling si Irving. "I need his help with something. Hintayin mo ako. Di bale, huwag na nating pag-usapan ito. Kailangan mo lang tandaan ang sinabi ko." "Sige," sabi niya. Tumango si Coldy. At kaya, mabilis na umalis sina Coldy, Janong, Yashong, at ang iba pa. Ibinigay nila ang Floating Clouds Bar kay Teofisto sa parehong araw, kasama ang mga bahagi ng kumpanya. Ang mga tao ni Coldy ay wala na sa Starfield, kaya walang saysay na panatilihin ang mga bahagi. Ang mga kumpanyang ito ay ang mga boss ng lokal na industriya ng construction at entertainment. Ibinigay nila ang mga bahagi kay Coldy sa pag-asang tutulungan niya sila kapag sila ay nasa problema, at ito ay magiging negosyo ni Teofisto mula ngayon. Ang bar, sa kabilang banda, ay opisyal na pinalitan ng pangalan sa Teofisto Bar. Natural, hindi gagamitin ni Terence ang kanyang sariling pangalan, kaya pinakamainam na hayaan si Teofisto na gamitin ang kanyang sariling pangalan. Ibinalita rin niya sa publiko na ang taga-suporta ni Teofisto ay ang Hidden House Fuller, at wala siyang kinalaman kay Terence. Ang mga tao lamang mula sa mga nakatagong bahay ang makakaalam na si Terence ang taga-suporta ng Hidden House na si Fuller. Siyam. Ang araw-araw at araw-araw na sekta. Sinabi ng Celestial Master na si Chadwick kay Natoy na tawagan si Leandro. Ayaw na niyang makisali pa sa gulo ni Leandro, ngunit kailangan niyang gawin ito alang-alang sa kanyang minamahal na alagad. Hindi makakapag-focus si Natoy sa kanyang pagsasanay kung hindi siya tumulong. Upang mapatahimik ang kanyang minamahal na alagad, ginulo niya ang kanyang utak at sa wakas ay nakaisip siya ng magandang ideya.
Binabati ni Disciple Leandro si Celestial Master Chadwick. Naway magtamasa ng mahabang buhay ang Celestial Master at tumagal ang iyong mga pagpapala sa libu-libong taon. Magalang na sabi ni Leandro. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Napakunot ang noo ng Heavenly Venerate na si Chadwick. Bakit parang pamilyar? Ito ay tila isang Divine Dragon Cult Master. Hindi ba siya pinatay ni Bryce? Og. Gusto ni Leandro na sumipsop sa Celestial Master na si Chadwick, ngunit hindi niya inaasahan na magbabasa rin siya ng mga nobela. Hindi siya kasing lakas ng Master, kaya normal lang na mapatay siya. Pero iba si Master. O sige, huwag na nating pag-usapan ang kalokohan na to. Nakaisip na ako ng magandang paraan para makaganti ka. Ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick ay nagwagayway ng kanyang kamay. Ano? Guru talaga. Napakabuti mo talaga sa disipulo mo. Tuwang-tuwa si Leandro, hindi niya akalaing magkakaroon siya ng pagkakataong makapaghiganti. Siyempre totoo. Kailan pa ako nagsinungaling? Bibigyan kita ng isa pang kayamanan, walang malasakit na sabi ng makalangit na paggalang na si Chadwick. Isa itong espiritong hayop. Bagamat hindi ito mataas ang grado, mayroon itong mga espesyal na kakayahan. Espirituhang hayop. Lumiwanag ang mga mata ni Leandro, kanina pa lang siyang nalantad sa mundo ng pagsasanay, at alam niya kung ano ang isang espiritong hayop. Ang pagkuha ng isang espiritong hayop upang labanan si Terence ay mahusay. Tama. Ang espiritong hayop na ito ay tinatawag na 100 lasing na alupihan. Ang alupihan na ito ay maaaring gamitin sa pagkagat ng mga tao. Ang taong nakagat ay hihimatayin sa loob ng 1 oras. Walang lunas dito. Kaya, kung hahamunin mo ulit si Terence at kagatin mo siya ng alupihan mo, hihimatayin siya. Matatalo mo siya kahit anong gusto mo. Sabi ni Celestial Master Chadwick. Oh, masarap kaya. Tuwang-tuwa si Leandro nang marinig na may napakagandang spirit beast. Then I'll make a bet with him. I'll bet that he'll definitely lose the middle grade golden cicada underwear. Tama, I have the same idea. I want you to bet on the golden cicada underwear. Gayunpaman, dapat mong tandaan na huwag gamitin ang lasing na alupihan ng walang ingat, sabi ng makalangit na paggalang na si Chadwick. Maaari lamang itong gamitin ng 3 beses sa isang buwan. Kung gagamitin mo ito ng higit sa 3 beses, kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na buwan. Hindi ko alam na may ganitong paghihigpit. Nais ni Leandro na bumalik at ipagpatuloy ang hamon, ngunit sumuko siya sa ideyang iyon matapos marinig ang sinabi ni Terence. Parang hindi na niya ito magagamit ng walang ingat. Kailangan niyang gamitin ito sa pinakakritikal na sandali. Napakasimple lang ng paraan ng paggamit nitong alupihan. Tuturuan kita. Ang unang paraan ay ang paggamit ng baiting liquid, sabi ng makalangit na paggalang kay Chadwick. Bibigyan kita ng bote nito. I-spray ito sa iyong kalaban at bitawan ang lasing na alupihan upang automatikong atakihin sila. Ang pangalawang paraan ay ang automatikong pag-counter-attack kapag inaatake ang alupihan. Ito ang pinakasimpleng paraan, hawak mo ang alupihan sa iyong kamay, ang alupihan sa iyong kamay, at ikaw ay inaatake siya. 2,602. Madali lang yan. Naiintindihan ko, Master. Tumango si Leandro, naiintindihan niya kung paano agad gamitin ang alupihan. Ito ay simple. Oo, pwede mo munang pag-aralan. Kapag napag-aralan mo na, pwede ka nang bumaba ng bundok. Tumango ang makalangit na kagalang-galang na si Chadwick. Oo, Master. Sabi ni Leandro. Ang lasing na alupihan ay isang bagay na ginugol ng Celestial Master na si Chadwick ng maraming pagsisikap upang makabuo. Wala siyang lakas ng loob na bigyan si Leandro ng kahit anong masyadong high-end ngayon. Masyadong inutil ang bata. Kaya niyang ipagpalit ang medium grade na golden cicada undergarment na suot niya. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan siya ng Celestial Master na si Chadwick ng isang kayamanan na hindi mabuti o masama. Ito ay walang halaga kahit na sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, kaya hindi nakaramdam ng labis na pighati ang Celestial Master na si Chadwick. Ang punong tanggapan ng pulang kabibe ay matatagpuan sa ibang bansa. Ang ikatlong pinuno ay bumalik sa kanyang tirahan at labis na nalungkot.
Kinasusuklaman niya ang miracle doctor na si Larkins Medical Company hanggang sa kaibuturan. Ayaw niyang maghiganti para sa military counselor na si OJ dahil isa lang siya sa mga tauhan niya. Hindi mahalaga kung siya ay namatay o hindi. Ang pangunahing problema ay gusto niyang gamitin ang tagapayo ng militar na si OJ upang sakupin ang kumikitang posisyon na ito at kumita ng pera mula dito. Gayunpaman, ang planong ito ay nasira ng miracle doctor na si Larkins Medical Company bago ito maipatupad. Pinatay niya ang tagapayo ng militar na si OG. Paano niya hahayaang magpahinga ang bagay na ito? Natural, ayaw niyang paalisan ang kumpanya ng ganoon na lang, ngunit hindi siya naglakas loob na kontrahin sila ng lantaran, kaya kailangan niyang magsimula sa ibang anggulo. Ang third in command ay talagang dating tagapagtaguyod ng militar na si OG. Tulad ng militar na tagapayo na si OG, siya ay isang makasalanan at masamang tao. Hindi siya nagpakita, ngunit tinawag niya ang isa sa mga pinuno ng Firewolf Gang na may magandang relasyon sa kanya. Ang pinunong ito ay isang elder ng sangay ng Firewolf Gang sa hilaga ng bansa. Gusto niyang tulungan siya ng elder na ito na maabot ang kamay sa medikal na kumpanya ng doktor na si Larkins, at pagkatapos ay hatiin ang mga kita sa 50 hanggang 50. Ang elder ng North Branch ng Firewolf Gang ay nag-isip sandali. Pakiramdam niya ay dapat pag-usapan ang bagay na ito sa kasalukuyang pinuno ng North Branch. Kung tutuusin, ito ay isang malaking bagay. Bagamat iisa ang Firewolf Gang at Red Conch, hindi magandang makipagtulungan sa punong tanggapan ng Red Conch ng direkta ng walang sangay ng Red Conch sa bansa. Kaya, kailangan niyang siguraduhin muna na walang mga problema. Hindi nagmamadali ang third in command. Madaling hulaan ng mga tao na ang mga pulang kabibe ay naghihiganti ngayon sa kumpanyang medikal ni Dr. Larkins, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, susubukan niya ang iba pang mga paraan, at walang sino man ang maaaring makipag-ugnay sa kanya. Ang elder ng North Branch ang nagligtas sa Jerwin at Josh mula kay Terrence, ngunit hindi siya sapat na malakas para harapin ni Terrence. Kinailangan siyang bigyan ni Terrence ng ilang mukha, at pabayaan si Jerwin. Sa sandaling ito, ang nakatatanda, pinuno, at Jerwin ng North Branch ay nakaupo sa isang vilya sa lungsod ng Stonegate. Pinag-uusapan nila ang mga pagsasaayos ng tatlong pinuno ng pulang kabibe. Sumangayon si Jerwin sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins. Kumpanya iyon ni Terrence, at mas maganda kung makikigulo siya rito. Nag-aalala rin siya tungkol sa kawalan ng anumang mga bagong paraan upang kumita ng pera kamakailan. Bagamat kumita ng malaki ang mga kasino, ang bilis na kumita ng pera ay 1,000 milya ang layo mula sa ginawa niya noon. Ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, sa kabilang banda, ay isang treasure trove. Napakaraming pera ang dumadaloy mula rito, at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Jerwin na gawin iyon. Kung ginawa niya, nakuha na niya ang bahagi nito. Sa suporta ni Jerwin, naging mas madali ang plano. Siya ang pinakamakapangyarihang tao na nagsagawa ng gawaing ito, at hindi mas mabuting hayaan siyang hawakan ito. Itinago mo pamilya. Sa sandaling ito, Old Master, Sebastian Yu, Third Brother Yu, and Pancho Yu were all sitting in the secret chamber. Old Master, seryoso ang mukha mo. Third Brother of the Right, naimbestigahan mo na ang lahat. Ang mga pills ba na lumabas sa auction ay talagang binigay ng Terrence Ford na iyon? At si Terrence Ford ang Terrence na sinasabi mo. Matandang lalaki, nagulat ka. Hindi niya akalain na ang malaking bilang ng mga dekalidad na table tasks na lumabas sa City Square ng practitioner ay talagang kay Terrence. Bago ito, nang lumabas ang mga dekalidad na elixir sa practitioner market, ang hidden house mo ay nag-iimbestiga. Hindi nila maaaring hayaan ang kanilang katunggali na magpatuloy sa pagbuo, kaya hindi nila alam kung sino ang kanilang katunggali. Ngunit ang resulta ng investigasyon ay nakakagulat, ito ay si Terrence. Ayon sa mga kakilala natin sa lungsod ng practitioner, talagang si Terrence Ford na may maskara ang nagbigay nito. Ang imahe at pattern ng maskara ay tugma, at ang Terrence Ford na iyon, sigurado akong si Terrence iyon. Noong gusto kong kunin ang Jade, inihayag ni Terrence ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pangatlong kapatid sa kanan ay nagsabi ng may katiyakan. Terrence, si Terrence ba talaga? Paano naging posible iyon? Kahit na si Terrence ay isang pangalawang klaseng refiner, hindi siya makakagawa ng ganoon karaming tapos na table task sa ganoong kaikling panahon, hindi ba?
At ang Chengs ay napakaganda ng klase. Old Master Yu couldn't figure it. Could it be that he and Jenny are both alchemists? Hindi rin tama iyon. Limitado ang mga materyales na ibinigay namin sa kanila para sa rank 2 ammunition. Ang mga materyales, mabibili sila ni Terence sa ibang lugar. Nabalitaan kong nakipag-ugnayan si Terence sa practitioner's market pagkatapos noon na gustong bumili ng mga sangkap na panggamot sa kanila. Sa madaling salita, maaaring may ibang channel si Terence para bumili ng mga sangkap na panggamot. Kung tutusin, karamihan sa mga materyales sa pagdadalisay para sa mga elixir sa ikalawang baitang ay hindi partikular na bihira, sabi ng ikatlong kapatid na lalaki ng kanan. Lahat sila ay mabibili. Oh, totoo yan. Matanda, tumango ka, so sinasabi mo na sina Terence at Jenny ang gumawa ng mga tabletang ito ng magkasama. Imposible. Sabi ni Pancho, Lolo, narinig ko sa sarili kong tenga sina Terence at Boss Bale. Hindi siya nakakagawa ng elixir. Bagamat nakakagawa siya ng apoy, parang hindi tama ang attribute sa katawan niya. Hindi niya mababago ang intensity at temperature ng apoy. Isa lang itong empty shell. Kaya ang taong gumawa ng elixir ay si Jenny. Oh! Sa madaling salita, ang mga tabletang ito ay nilinis ni Jenny sa napakaikling panahon. Lalong kumunat ang noo mo sa matandang lalaki. Kahit makabili sila ng mga materyales sa ibang channel, ilang oras pa ba ang kailangan natin para bigyan sila ng grade 2 medicinal cauldron? Wala silang kaldero noon kaya pumunta sila sa anti-gunk palengke para bumili ng junk, di ba? Totoo iyon. Ayon sa kalkulasyon ng batch ng mga Pildores na ito, ang antas ng tagumpay ni Jenny ay nakakatakot na mataas. Pumayag ka, Pancho. Ang isang second grade alchemist ay maaari lamang magpino ng isang second grade pill araw-araw bago maubusan ng stamina at true chi. Depende sa pangangatawan ng individual, iba rin ang tagal bago mabawi ang stamina at totoong chi. Aabutin sa susunod na araw o ikatlong araw upang patuloy na pinuhin ang susunod na tableta. Kahit na gumawa ng isa si Jenny sa isang araw, gaano ba kataas ang antas ng tagumpay niya para magawa ang mga ito? Bukod dito, lahat ng mga table tasks ay may pinakamataas na kalidad. 2,603. Tama. Dapat ay may mas mahusay na impormasyon si Jenny sa pagpipino ng tableta na maaaring tumaas ang rate ng tagumpay at kalidad ng mga table tasks. Coiling Tiger, sigurado ka bang nakita mo ito sa tuwing ibibigay ni Boss Bale kay Terence ang impormasyon? May na-miss ka ba? Iyon ay sigurado. At saka, ang impormasyong nakukuha ko mula kay Terence ay unti-unting proseso. Ngayon lang ako nakakuha ng magagandang bagay. Ang mga nauna ay normal na bagay. At noong nagpino ng mga table tasks si Jenny, wala man lang ang impormasyong ito, sabi ni Pancho. Ang kanilang impormasyon ay dapat sa kanila. Hindi ito ibinigay sa kanila ni Boss Bale. Totoo naman. Oo. Old Master Yu nodded. Sa madaling salita, si Jenny ay dapat may magandang impormasyon sa alchemy sa kanyang mga kamay, tama ba? Ganun talaga, kung hindi, bakit hindi niya ipakita sa akin ang impormasyon niya sa tuwing hahanapin ko siya? Tanong ni Pancho. Logically speaking, napalitan ko na lahat ng impormasyon niya. Kung hindi pa rin niya ako papayagang makita ang iba pang impormasyon, dapat may problema. Tama pare, may naisip ako bigla. Sumimangot si Sebastian at biglang nagsalita ng may tame-time na ekspresyon, lahat tayo nakaligtaan ng isang malaking bagay. Ano ang malaking bagay? Old Master, medyo natigilan ka. Ama, naaalala mo ba ang libingan ng tableta ng Diyos na si Zhang Liju malapit sa Starfield? Sabi ni Sebastian. Tinawag ng mga ordinaryong tao si Zhang Liju bilang medikal na santo, ngunit tinawag siya ng mga magsasaka bilang alchemy god. Totoo iyon, ngunit ano ang kinalaman nito kay Terence? Old Master, gusto mo ring mahawakan ang sinaunang libingan noong panahong iyon, ngunit kalaunan ay narinig niya na ang sinaunang libingan ay lubhang mapanganib, kaya siya ay sumuko. Mukhang walang kaugnayan sila, ngunit talagang magkamag-anak sila. Ama, naaalala mo ba kung paano pinukaw ni Terence ang Hidden House York at ang tagong bahay na si Hale? Saan nahanap ni Hugh ng Hidden House York ang tableta? Tanong ni Sebastian. Isang sinaunang libingan. Pumunta rin si Terence sa puntod.
Matandang lalaki nag-react kaagad. Oo, dahil umiinom si Terence ng chi gathering pill, nangangahulugan ito na si Terence ay dapat na pumunta sa libingan. Kung hindi, paano niya malalaman ang napakaraming bagay? Nang maglaon, inamin din ni Hugh na ang libingan ay si Terence na nakabalat kayo. Oo, sa tingin mo ba posibleng nakita ni Terence ang mga personal na tala ni Zhang Lijiu sa libingan at ibinigay kay Jenny? Kung hindi, paano magiging napakahusay ni Jenny sa pagpino ng mga table tasks? Tanong ni Sebastian. At bumubuti ka sa makajos na bilis. Tama. Mapapapaliwanag na ang lahat. Old Master tumango ka, sigurado iyan nakuha ni Terence ang mga personal na tala ni Zhang Lijiu. Hindi katakatakang minamaliit niya ang ibinigay sa kanya ni Boss Bale, at napakadaling ipinagpalit sa atin ang mga notes ni Boss Bale, may mas maganda siyang mga tala. Lolo, pupunta ako at makipagpalitan ulit kay Terence. Mabilis na tanong ni Pancho. Hindi, maaari kang pumunta muli kay Terence. Hindi niya ibibigay sa iyo ang mga personal na tala ni Zhang Lijiu, at malalantad nito ang aming layunin, matanda na umiling ka ng mapagpasyang at tinanggihan ang tamang mungkahi ni Pancho. Sa ngayon, wala sa aming tagumpay ang mga kakayahan mo. Dahil hindi natin ito mapapalitan, hindi natin ito makukuha sa pamamagitan ng puwersa. Noong nakaraan, ang pangatlo sa inyo ay muntik nang mamatay sa pagpapanggap na isang tulisan. Hindi namin maaaring kunin ang panganib na ito at saktan si Terence. So susuko na lang tayo. Si Pancho ay isa ring alchemist at alam niya ang kahalagahan ng mabuting impormasyon. Alam din niya kung gaano kahirap para kay Jenny na pinuhin ang napakaraming mataas na kalidad na mga table tasks sa napakaikling panahon. Gusto niyang matuto mula sa kanya. Siyempre, hindi nag-alinlangan ang mga tao mula sa Hidden Yu family na maaaring pinuhin ni Jenny ang mga elixir ng sama-sama, at maaari pa niyang pinuhin ang ilang karagdagang elixir. Ito ay hindi maisip sa kanila. Siyempre hindi tayo maaaring sumuko, ngunit kailangan nating iulat ito sa Sky Elixir Sect at hayaan silang gawin ito. Hanggat makuha nila ang impormasyong ito, makakakuha tayo ng bahagi nito. Tutal, tayo ang nag-leak ng impormasyon. Totoo iyon. Medyo nadismaya si Pancho. Tila walang kinalaman ang bagay na ito sa kanya. Pagkatapos ng lihim na talakayan, iniulat ng matandang master ang pagbabawas ng kanyang pamilya sa pagbabagong anyo ng makalangit na silkworm. Gayunpaman, nang marinig nila na si Jenny ay estudyante ni Boss Bale, ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay medyo nag-aalangan. Ang bagay na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang pagpasyahan. Ipagpatuloy lang niya ang pag-uulat sa kanyang lolo at iulat ito sa mga nakatataas. Ang ibang pagkakakilanlan ni Old Master Tristan ay ang tagapagsalita ng lugar na iyon sa sinaunang antas, kaya mas marami siyang alam. Kaya naman medyo sumakit ang ulo ng estudyante ni Boss Bale. Maaari lamang siyang magpatuloy sa pag-uulat sa mga nakatataas at direktang mag-ulat sa Patriarch Albert. Ang Right Coiling Tiger ay hindi inaasahan na ang kanilang pagnanasa sa impormasyon ni Jenny ay magiging alerto sa mga tao mula sa lugar na iyon. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Patriarch Albert habang nakikinig sa ulat ng matandang si Tian. Personal na tala iyon ni Zhang Lijiu. Iyon ay isang mahalagang bagay. Bagamat si Jenny ay estudyante ni Boss Bale, paano kung ginawa ito ng palihim? Sa pag-iisip nito, agad na hinanap ni Patriarch Albert ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid. Ikalawang senior na kapatid, tingnan ang ulat na ito mula sa sinaunang makalangit na Elixir Sect. Ipinasa ni Patriarch Albert ang impormasyon sa kanyang kamay kay Patriarch Albert. Oh! Balita mula sa Sky Elixir Sect. Natanggap ni Patriarch Albert ang impormasyon mula kay Patriarch Albert at binasa itong mabuti. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon sa kalagitnaan. Ang mga personal na tala ni Zhang Lijiu. Tama, ito ang pill na personal na tala ni God Zhang Lijiu, at siya rin ang founder ng ating pangalawang master. Tumango si Patriarch Albert. Ang ibig mo bang sabihin ay dapat nating ibalik ang impormasyong ito? Ngunit ang Jenny na ito ay disipulo ng boss. Nag-alinlangan si Patriarch Albert. Anong disipulo? Siya ay isang estudyante lamang, at ito ay isang normal na relasyon ng guro mag-aaral. Hindi ito isang malaking bagay. Napangiti si Patriarch Albert.
At parang may tinatago ang estudyanteng ito. Hindi alam ni boss na nasa kanya ang mga personal na tala ni Zhang Liju. Tsaka, si Zhang Liju ay ang pangalawang lolo ng aming Panginoon. It's only notes back to US, right? Tama ka, ngunit ito ay tungkol sa aming boss. Nag-aalangan pa rin si Patriarch Albert. Paano ito, hindi ba hahanapin na lang natin ang kalaban na nanakit kay Tagenlong? Hahanapin natin si Jenny sa daan. Kung mahahanap natin siya, kukunin natin ang impormasyon niya sa daan. Kung hindi natin siya mahanap, kalimutan mo na. Ano sa tingin mo? Iminungkahi ni Patriarch Albert. 2,604. Kung gayon, huwag mo siyang sasaktan. Pinakamainam na maibalik mo ang impormasyon ng palihim. Bumantong hininga si Patriarch Albert at tumango. Kung tutuusin, inaabangan niya ang impormasyon. Don't worry, boss's territory yan. I have to leave him some face, right? Ngumiti si Patriarch Albert. Okay then, you can make the arrangements. Kung wala nang iba, I'll continue to look for a way to cure the Tagen Dragon. Si Patriarch Albert ay hindi gustong masangkot sa gayong mga pagtatalo. Ginugol niya ang kanyang oras at lakas sa paglilinang at pag-aaral ng mga pinsala ni Tagenlong. Sige, second senior kuya. Ituloy mo na ang trabaho mo. Ipaubaya mo na sa akin. Tumayo si Patriarch Albert at pinaalis si Patriarch Albert. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang pinakamatandang alagad, ang munting bata, sa pagbati, Master. Magalang na sabi ni Little. Maliit, tingnan mo muna ang impormasyong ito. Inihagis ni Ninuno Albert ang impormasyon sa maliit at sinabing, Yes, Master. Kinuha ni Little ang impormasyon at binasa itong mabuti. Sa huli, maingat siyang nagtanong, Guro, ang ibig mo bang sabihin ay hahanapin ko si Jenny habang pababa ng bundok? Tama, ano man ang mangyari, kailangan nating kunin ang mga personal na tala ni Zhang Liju mula sa kanya. Kailangan mong mag-ingat, malamig na sabi ni Ancestor Albert. Ito ang teritoryo ng iyong panganay na nakatatandang tiyuhin. Huwag mong hayaang makita kanya. Sikat siya sa pagiging protective sa sarili niya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Master. Naging seryoso ang ekspresyon ng maliit na bata at mabilis siyang sumagot, kung gayon, ano ang mangyayari pagkatapos nating pilitin ang lokasyon ng mga personal na tala ng alchemist? Kailangan mo pa ba akong turuan? Bumantong hininga si Patriarch Albert at gumawa ng isang kilos na nanunuot sa lalamunan. Oo, Master. Mabilis na tumango ang maliit. Huwag mong sabihin sa iyong pangalawang shibo ang tungkol dito. Dapat mong itago ito sa iyong sarili. Naiintindihan mo ba? Si Patriarch Albert ay malambot ang puso at hindi kayang gawin ang mga ganitong kasamaan. Gayunpaman, si Patriarch Albert ay walang awa at tinatrato ang buhay ng tao na parang damo, kaya wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Huwag kang mag-alala, Master. Mag-iingat ako. Alam din ni Small na mabait ang kanyang pangalawang shibo, kaya mas mabuting huwag na lang ipaalam sa kanya ang tungkol sa ganitong uri ng pagpatay. Ikaw ang aking pinagkakatiwalaang alagad. Sa pagkakataong ito hindi ka mag-iisa, isama mo ang Little 11, ang iyong Little Junior Sister, at hayaan siyang makakuha ng kaunting kaalaman. Sabi ni Patriarch Albert. Maraming salamat, Master. Kumikislap ang mga mata ng munting may bakas ng saya. Siya at ang kanyang mga kapwa-alagad ay lihim na umiibig kay Little Junior Sister. Kung sabay silang bumaba ng bundok ni Little Junior Sister, hindi ba sila magkakaroon ng pagkakataon? In fact, speaking of this Little Junior Sister, bagamat medyo maganda rin siya, masama ang tingin niya na nagparamdam sa mga tao na napakamayabang niya. Anyway, hindi siya masyadong maamo. Ngunit mayroon lamang isang babaeng disipulo sa bundok na ito, kaya't mas marami ang mga lobo kaysa karne. Kaya, ang maliit at ang iba pang nakatatandang kapatid na lalaki ay nagkaroon ng crush sa Little Junior Sister na ito. Gayunpaman, ang ugali ng Little Junior Sister na ito ay napakasama, at ang kanyang karakter ay hindi masyadong maganda.
Gayunpaman, alam ng maliit na ang ibang pagkakakilanlan ng kapatid na ito na Little Jr. ay ang iligal na anak ng Patriarch Albert. Bagamat si Ancestor Albert ay tila walang asawa o anak, siya ay nag-iwan ng isang anak noong siya ay bata pa. Ang batang ito ay ang kanyang junior sister. Gayunpaman, namatay ang babae sa panahon ng panganganak, at hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Ito rin ang dahilan kung bakit ang little junior sister na ito ay napakasama at mayabang sa sekta. Maliit na nag-iisip pa. Kung mapapangasawa niya ang little junior sister na ito, hindi ba magiging mas malapit ang relasyon niya kay Master? Kung talagang may pagkakataon na buksan ang Langit Class Island, dadalhin ba siya ng kanyang amo doon? Ito ay pag-asa ng maliit na bata. Nang hapong iyon, nag-impake ang Little 1 at Little 11 ng kanilang mga bag at bumaba ng bundok. Ang una nilang target ay si Jelay. Ang kanyang pagkakakilanlan ay madaling imbestigahan, basta may larawan sila sa kanya, malalaman nila kung sino siya sa lalong madaling panahon. Si Jelay ay isang sikat na tao sa mundo ng negosyo noon. Siya ay may sariling kumpanya at nagkaroon ng negosyo sa maraming kumpanya ng kalakalan, kaya madali para sa kanya na malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Para naman kay Terence, ang mga tauhan ng ninuno ng Albert ay hindi nag-alerto sa mga lokal na nakatagong bahay na marangal o sa kanilang mga puwersa. Nagtanong lang sila ng mga ordinaryong tao, kaya natural na hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Terence. Si Patriarch Albert ay napakalihim. Sa katunayan, natatakot din siya na matuklasan ng kanilang panganay na nakatatandang kapatid na si Patriarch Tristan, ang kanilang mga lihim na aksyon. Ang puso ni Patriarch Tristan ay katulad ng puso ni Patriarch Albert. Pareho silang mabait at hindi makayanang makita ang mga taong binyo-bully. Sa makatuwid, ang lahat ay ginawa ng lihim. Ngayong alam na niya kung sino si Jelay, hindi na mahalaga ang natoy na kasama niya basta mahuli niya si Jelay, mahahanap niya ang kayamanan, at maakit ang lalaking iyon. Bagamat sinabi ni Patriarch Albert at Patriarch Albert na papunta na ito, ang sinabi ni Patriarch Albert sa maliit ay hindi pareho. Ang bagay ni Jenny ay pare-parehong mahalaga, marahil ay mas mahalaga pa kaysa sa paghihiganti. At the end of the day, naging ganito na si Taganlong. Naghiganti man siya o hindi ay kasiyahan lamang sa kanyang puso. Ang pinakamahalagang bagay ay ang hanapin ang kayamanang iyon at ang mga personal na tala ni Zhang Liju. Sa isang malinaw na target, natural na madaling makahanap ng isang tao. Ang mga taong ipinadala upang mag-imbestiga ay ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Jelay bago pa man dumating ang Little 1 at Little 11, at siya ay kasalukuyang naglilinang sa hotel room ng Central Hotel. Si Jelay ay nagsasanay ng sining ng practitioner ng House Sun, gamit ang mahiwagang maliit na bato na natagpuan nila ni Terence sa kabundukan ng Wulong Haat. Sa una, nalampasan niya ang rurok ng unang yugto, maayos na pumasok sa ikalawang yugto, at pagkatapos ay umaangat sa lahat. Nang malapit na niyang maabot ang tuktok ng ikalawang yugto, napagtanto niya sa pagkabigla na ang chi sa bato ay bumababa. Hindi ito sa lawak na wala ang lahat, ngunit hindi na ito kasing dami ng dati, at ang bilis ng cultivation ni Jelay ay bumagal din, halos huminto. Nais niyang iulat ang kanyang pag-unlad kay Terence upang pasayahin siya, ngunit may nangyaring ganito bago pa man siya makapagsalita ng anuman. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa bumagal ang kanyang cultivation, o kung ang chi sa bato ay halos maubos na. Kung muntik na silang maubusan, sobrang scam na yon, di ba? Ang mga bagay na pinaghirapan niyang hanapin ay talagang mabilis na naubos. Natarante pa si Jelay nang may kumatok sa pinto. "Sino te?" tanong ni Jelay. "Waiter, pakilinas ng kwarto." Isang boses ng babae ang nanggaling sa labas ng kwarto. Hindi na masyadong nag-isip si Jelay, at binuksan ang pinto. Pagkatapos ng lahat, ang mga kawani ng hotel ay maglilinis ng silid at maghahatid ng ilang pang-araw-araw na toiletry araw-araw. 2,605. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay isang babaeng nakaitim ang taong pumasok, at sa pagpasok niya, pinindot niya ang acupuncture point ni Jelay, kaya hindi siya makagalaw o makapagsalita. Ang tunay na sinaunang martial arts. Nagulat si Jelay. Si Terence ay isang acupressure master din, ngunit iyon ay isang nawawalang sining.
Hindi niya inaasahan na magiging master siya sa lugar na iyon. Ang taong sumunod sa babaeng nakaitim na damit ay isang lalaking mahaba ang buhok na may malungkot na mukha. Pagkapasok nilang dalawa ay agad nilang sinara ang pinto. Ang kwarto ni Jelay ay nasa dulo ng corridor, na may power transformation room sa tabi nito, at sa magandang sound insulation, ang tunog mula sa kwarto ay hindi makakarating sa ibang mga kwarto. Nais ni Jelay na manatili dito at magtanim ng walang sinumang gumagambala sa kanya, ngunit ito ang naging pinakamagandang lugar para mag-away ang Little One at Little 11. Tama, ang dalawang taong ito ang dumating para hanapin sina Jelay at Jenny sa utos ni Patriarch Albert. Nagbook din sila ng kwarto sa hotel, pero nagbago ang isip nila nang makita nila ang kwarto ni Jelay. Ang silid ni Jelay ay mas ligtas kaysa sa kanila, at mas madaling tanungin siya rito kaysa hulihin siya. Little junior sister, tatanungin ko siya tungkol sa ilang bagay. Pumunta ka at kunin si Jenny. Mas madali para sa iyo na gawin ito sa paaralan kaysa sa akin. Sabi ni Little sa Little 11. Sige, kuya. Sana makakuha ka ng clue bago ako bumalik. Sabi ng maliit na junior sister. Huwag kang mag-alala, little junior sister, hindi ko pababayaan ang tiwala ni Master. Tinapik ng maliit ang dibdib niya at sinabing. Ngunit, ang ganda ng babaeng ito, mag-ingat sa pagtatanong sa kanya. Tumingin ang nakababatang kapatid na babae kay Jelay at nagbabala. Ubo-ubo. Nagulat si maliit at mabilis na nagpahayag ng kanyang katapatan, little junior sister, ang langit at lupa ay maaaring sumaksi sa aking nararamdaman para sa iyo. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Sana totoo yung sinabi mo. Malamig na sumangot si little junior sister at tumalikod para lumabas ng kwarto. Ang maliit naman ay pawis na pawis. Si Jelay ay maganda, maraming beses na mas maganda kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit alam niyang hindi niya kayang hawakan ang babaeng ito. Ni hindi niya maisip ang tungkol sa kanya, o wala siyang pagkakataon kung malaman ito ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang maliit na kapatid na babae ay hindi kasing husay ni Jelay, at walang magandang personalidad, ngunit mayroon siyang makapangyarihang ama kung pakakasalan niya ito, ang maliit ay makakakuha ng mas maraming mapagkukunan mula sa lugar na iyon, at mas marami pa siyang makukuha sa Sky Class Island kaysa sa iba. Para sa isang cultivator ng kanyang antas, ang paghabol sa makalangit na daw ay mas nakatutokso, at ang mga babae ay pangalawa. Siyempre, ibang bagay ang mga babaeng naging kapaki-pakinabang sa kanya. Sige, pwede ka nang magsalita. Pinitik ng maliit ang kanyang daliri, at isang ball ang bakal ang bumaril, na damapo sa katawan ni Jelay. Nabawi niya ang kakayahan niyang magsalita, at para maiwasan ang pagdududa, hindi man lang niya ito ginalaw, ayaw niyang mawala ang pagkakataon niyang maging Diyos ng langit dahil sa isang magandang babae. Sa mga kapwa niya apprentice, hindi naman masama ang relasyon niya sa kanyang little junior sister. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang linangin ang higit pang mga damdamin. Mula sa mga aksyon ng kanyang Panginoon sa pagkakataong ito, nakikita rin niya na mayroon siyang balak na ito, kaya hindi maaaring palampasin ng maliit ang pagkakataong ito. Sino ka? Ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Hindi sumigaw si Jelay, alam niya kung nasaan ang kanyang kwarto, at mahirap para sa sinumang makarinig sa kanya maliban kung sila ay nasa pintuan. Marami na siyang pinagdaanan kasama si Terence, kaya hindi siya masyadong naguguluhan. Jelay, tama ba? Ikaw at ang isang lalaking tinatawag na Natoy ang nagpunta sa bulubundukin ng Wulang Hautay, kinuha ang kayamanan, at pinatay ang aking ika-6, ika-12, at ika-13 na kapatid. Hindi nakipagtalo ang maliit kay Jelay, diretso sa punto. Dahil nakapag-research ka na, bakit mo pa ako tinatanong? Hindi tanga si Jelay, alam pa nga ng lalaking ito ang pangalan niya, at alam niyang nakapunta na siya sa Wulang Haote Mountain kasama si Terence. Kahit na hindi niya alam ang pangalan ni Terence, alam niya ang katotohanan, hindi na niya kailangang itago ito, nandito ka para ipaghiganti sila. Maaari mong sabihin na oo, maaari mong sabihin na hindi, wala kang gaanong lakas sa iyo, kaya ang pumatay sa kanya ay dapat na ang Natoy na lalaki na iyon.
Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay, ano ang kayamanan na nakuha mo? Sabihin mo sa akin at hindi kita papatayin. Tanong ng maliit. Isang dakilang kayamanan. Sabi ni Jelay pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya, at ang kayamanan ay tila hindi na gaanong nagagamit sa kanya. Kahit na hindi siya magsalita, mahahanap iyon ng lalaki kung hahanapin niya ang kanyang silid. Nagpa siya si Jelay na sabihin na lang. Nasa kama doon. Nasa maliit na kahon na yan. Ang maliit ay hindi inaasahan na ang mga bagay ay magiging maayos. Ang kanyang grupo ng mga pananakot na pananalita ay hindi ginamit, ngunit ito ay nagligtas sa kanya ng maraming problema. Kinuha ng maliit ang maliit na kahon sa kama at binuksan ito. Gayunpaman, nang makita niya kung ano ang nasa loob, napangiwi siya. True Energy Stone. Inilabas ng maliit ang bato at tiningnan ito saglit, pagkatapos ay itinapon muli sa kahon. O isang tunay na bato ng enerhiya na halos maubos na. Ito ba ang kayamanan na nakuha mo? Ito. Ano pa bang meron? Napakurap na rin si Jelay, parang may iba pa dito. Ito lang. Ang bagay na ito ay maaari lamang magpapataas ng bilis ng paglilinang ng isang tao ng kaunti, ngunit hindi nito mapapayagan ang isa na tumuntong sa makalangit na daw. Ang maliit ay hindi interesado sa Energy Stone. Ibinalik niya iyon sa kama at nakakunot ang noo niyang tanong, hindi ka nagsisinungaling? Hindi, sabi ni Jelay, umiling-iling. Tumingin ka sa mata ko. Biglang tanong ni Little. Hindi sinasadyang itinaas ni Jelay ang kanyang ulo at tumingin sa maliliit na mata, ngunit sa sandaling tumingin siya, naging blanko ang kanyang mukha, at nawala ang kaba sa kanyang mga mata, napalitan ng blankong tingin. Phew! Tumingin sa kanya ang maliit at ngumiti, parang gumana ang hipnotismo niya. Ang hipnotismo ay talagang isang uri ng pagpapalabas ng lakas ng kaisipan para sa mga magsasaka. Maaaring gamitin ito ng mga alchemist at forger na may malakas na lakas ng pag-iisip. Ang mga tao mula sa lugar na iyon ay higit pa o mas kaunti ang nakakaalam ng ilang mga kasanayan sa alchemy, kaya hindi sila pamilyar sa hipnotismo. Siyempre, limitado lang iyon sa mga normal na tao tulad ni Jelay na wala talagang lakas ng kahit na sinong practitioner. Kung ang kabilang partido ay isang practitioner, kahit na ito ay isang golden class practitioner, ito ay mahirap gamitin ito. Tulad ng para sa mystic o earth class, ito ay karaniwang imposible na magtagumpay maliban kung ito ay isa sa mga labis na langit-defying hipnotismo kasanayan. 2,606. Gayunpaman, hindi alam ng isang maliit kung paano ito gagawin, gayon din ang kanyang junior sister. Maging si Patriarch Albert mismo ay hindi alam kung paano ito gagawin. Ang mga pamamaraan ng hipnotismo ay pawang mga lihim na pamamaraan, at ang mga nagal-inang sa kanila ay mga alagad ng mga sekta ng demonyo. Halimbawa, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay may isang eksperto sa hipnotisto noong nakaraan. Anong pangalan mo? Ano ang pangalan ng taong kasama mong pumunta sa bulubundukin ng Wulang Haote? Nasaan na siya? Tanong ng maliit. Ako si Jelay, at ang kasama ko ay si Terence. Siya ay nag-aaral ng medisina sa Biology Department sa Stonegate City's Engineering University. Sagot ni Jelay, natulala. Biology at medisina. Kumaibot ang sulok ng bibig ng maliit. Bakit naging major ulit ito? Tila hindi magiging madali ang mga bagay. Kinailangan niyang maging low profile nang pumunta siya para arestuhin sila mamaya. Bakit ka pupunta sa bulubundukin ng Wulang Haote? Anong uri ng kayamanan ang nakita mo sa bulubundukin ng Wulang Haote? Pumunta ako sa bulubundukin ng Wulang Haote dahil may mapa sa mga relics na naiwan ng mga magulang ko. Iyon ang treasure map ng mahalagang yaman na iyon. Ito ang cultivation stone sa kama, matapat na sabi ni Jelay. Nagsalubong ang kilay ng bata nang marinig ito, parang hindi nagsisinungaling si Jelay. Sa hitsura nito, hindi katumbas ng halaga ang pagkamatay ng maliit na 13, ang mawala ang kanyang buhay para sa isang walang kwentang kayamanan. Akala niya ay may magagandang bagay ang sekta na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang tinatawag na kayamanan.
Mayroon ka bang iba pang hindi inaasahang pagkikita? Mula sa bulubundukin ng Wulang Haotay, isang bagay lang ang nakuha mo. Tanong ng maliit, ayaw sumuko. Nakilala rin namin ang Great Fire Lion at ang Spider Clan. Dahil doon, sinabi sa kanya ni Jelay ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa Great Fire Lion at sa Spider Clan sa Ulang Mountain Range, pati na rin ang teleportation formation na maaaring mag-activate ng Heavenly Path. Nagulat at natuwa si Little sa una, pero bigla niyang narinig na 3 beses lang magagamit ang teleportation formation. 2 beses na itong nagamit, at nawala ang apoy na Lion at Spider Clan. Pagkatapos, imposible para sa isang maliit na hindi mag-isip ng ilang mga mahirap na bagay. Ginamit ba ng Fire Lion Clan at ng Spider Clan ang teleportation portal sa huling pagkakataon? Kung ganoon ang kaso, hindi siya makapagsalita. Sila ay nagtrabaho ng husto upang mahanap ang makalangit na daanan ng shortcut, ngunit kahit na natagpuan nila ito, hindi nila ito magagamit. Para lang itong isang taong gutom na nakakita ng isang piraso ng tinapay. Masaya siya, ngunit nalaman niyang ang tinapay ay isang modelo lamang. Ayaw na niyang tanungin si Jelay, at kahit ang pag-iisip na tanungin si Terence ay wala na. Malinaw ang sitwasyon na ang tinatawag na kayamanan ay hindi isang kayamanan sa mata ng maliit. Ang tunay na kayamanan ay ang landas ng langit na teleportation formation, ngunit malamang na hindi na ito magagamit. Ibigay mo sa akin ang mapa ng kuwebang iyon, gusto ko ngayon. Nag-flick ang maliit na isa pang ball ang bakal, na nagpapahintulot kay Jelay na mabawi ang kanyang kadaliang kumilos. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng panulat at isang piraso ng papel, at ipinaguhit niya rito ang mapa. Hindi naalala ni Jelay ang mga detalye, ngunit maaari pa rin niyang ilabas ang pangkalahatang lokasyon. Alam ng bata at ng iba pa ang mapa ng Wulang Haotay Mountain tulad ng likod ng kanilang mga kamay, at ang pagguhit ni Jelay ay hindi tumpak, ngunit sapat na ito upang matukoy ang pangkalahatang lokasyon ng kuweba. Stonegate City Industry University, si Terence ay nagpunta sa paaralan pagkatapos na paalisin ang magkapatid na Zoe. Pumunta siya rito para gumawa ng mahalagang desisyon. Ipapakita niya kay Boss Bale ang mga personal na tala ni Zhang Liju, na nakita niya sa libingan. Lubos ang pasasalamat ni Terence sa walang pag-iimbot na pagkilos ni Boss Bale sa pagbibigay ng kanyang impormasyon kay Terence, kahit na hinayaan si Terence na gamitin ito para makipagpalitan ng magandang bagay sa kanang kamay na tigre. Kung ang unang impormasyon ay ordinaryong impormasyon lamang, kung gayon ang impormasyon pagkatapos nito ay ang secret manual ni Boss Bale. Kung tutuusin, naiwan ito sa kanya ng kanyang amo. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi ang uri ng tao na hihingi lang ng isang bagay nang hindi iniisip ang pagbabalik ng pabor. Siya ay isang taong malinaw na nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa kanya, at dahil si Boss Bale ay kumikilos ng ganito, natural niyang ibabalik ang pabor. Sa katunayan, ang pinakasimpleng paraan na naisip ni Terence para bayaran si Boss Bale ay ang tulungan siyang mabawi ang kanyang mga nasugatang Meridian at hayaan siyang maging alchemist muli. Malaking tulong ito kina Terence at Jenny. Kaya lang, napakaraming bagay ang nasasangkot, at hindi maiiwasang malaman ni Boss Bale ang tungkol sa mga sekreto ni Terence. Bagamat napakaganda ng relasyon ng guro at estudyante ni Terence at Boss Bale, hindi pa rin niya alam ang background ni Boss Bale at ang ilan sa kanyang mga sekreto. Kailangan niyang alamin kung saang faction siya kabilang kahit na hindi niya akalain na gagawin ni Boss Bale ang anumang bagay para saktan siya, ang kanyang mga kakayahan ay masyadong nakakatakot. Ang mga pinsala ni Boss Bale ay malinaw na naiiba sa mga pinsala ni Zoe at Pitts. Hindi ito sinabi ng malakas ni Boss Bale, ngunit masasabi ni Terence na higit pa sa kanyang pinsala ang nakita. Ang kanyang pinsala ba ay sanhi ng kaaway o sa ibang paraan? Hindi sa walang tiwala si Terence kay Boss Bale, ngunit nag-aalala siya sa chain reaction pagkatapos gumaling si Boss Bale. Ano kaya ang iisipin ng mga kaaway ni Boss Bale kung malaman nilang naka-recover na siya? Anong klaseng tao si Boss Bale minsan? Hindi bababa sa sinaunang antas iyon, at ayaw ni Terence na magdala ng gulo sa kanyang sarili. Tulad ng para sa pagpapakita ng mga personal na tala ni Boss Bale Zhang Liju, ito ay pangalawang pinakamahusay na pagpipilian.
Lunch break noon, at hindi pumasok si Terence sa silid-aralan. Dumiretso siya sa opisina ni Boss Bale at kumatok sa pinto. Ipasok. Boses ni Boss Bale galing sa opisina. Itinulak ni Terence ang pinto at ngumiti, Mr. Bai. Terence. Anong ginagawa mo dito? Kakaiba ang nakita ni Boss Bale, bihirang magpakita si Terence nang hindi inanyayahan maliban kung inimbitahan siya. Bihira lang siyang makita kahit sa paaralan, at kanina pa siya nagbabakasyon. Mr. Bale, may sasabihin ako sa'yo. Seryosong sabi ni Terence habang isinara ang pinto. Oh, ano yun? Umupo tayo at mag-usap. Napansin ni Boss Bale na kakaiba na si Terence ay napakaseryoso, hindi niya alam kung ano ang balak ni Terence. Ganito. Sa totoo lang. May tinatago ako sa iyo. Medyo nahiya si Terence, inalagaan siya ni Boss Bale ng buong puso, ngunit hindi ginawa ni Terence. Ano ito? Lalong naguluhan si Boss Bale sa sinabi ni Terence. Tungkol ba sa pagiging alchemist mo? Oo, ngunit hindi rin. Mapait na ngumiti si Terence, nagpas siyang sabihin ang totoo. Sa totoo lang, nakapunta na ako sa puntod ni Zhang Liju dati. Ang puntod ni Zhang Liju. Ano? Nakapunta ka na? Nagulat si Boss Bale. 2,607. Hindi dahil hindi narinig ni Boss Bale ang puntod ni Zhang Liju, ngunit alam niya kung nasaan ito, at alam niyang may magagandang bagay doon. Ngunit ang kanyang amo ay nagpadala ng mga tao upang galugarin ang libingan noon, at ito ay puno ng mga bitag, kaya't sila ay sumuko sa ideya. Kung tutuusin, kung ang isang Sky Class Master ay pumasok at hindi lumabas, sino ang maglalakas loob na pumasok? At bago ito, naiulat sa balita na may nahuli na grupo ng mga libingan, at nahulaan din ni Boss Bale na maaaring pumunta sila sa puntod ni Zhang Liju, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang puntod ni Zhang Liju ay hindi isang lugar na maaaring makapasok ng kahit sino. Ayon sa alamat, ang mga bitag sa loob ay maipapasok lamang ng hindi namamatay kung ang isa ay may detalyadong mapa at paliwanag na ipinasa mula noon. Si Boss Bale ay nanatili sa paligid upang magturo dahil gusto niyang hanapin ang mapa at paliwanag na nawala. Gayunpaman, ito ay masyadong mahaba, at walang mga pahiwatig na dapat sundin. Gayunpaman, medyo nagulat si Boss Bale, at bumalik siya sa normal. Hehe. Sinusubukan mo bang sabihin na nakapunta ka na sa puntod ng ninuno? Buti na lang, hindi ka pa pumapasok, di ba? Sa katunayan, gusto rin ng aking Panginoon na Robin ang libingan noon, gusto niyang makita kung may anumang mga tala na naiwan ni Master Zhang Liju. Ako. Papasok na ako. Mapait na ngumiti si Terence. Tila hindi siya naintindihan ni Boss Bale, sa pag-aakalang inamin ni Terence na nasaktan niya ang Grandmaster. Gayunpaman, hindi iyon ang ibig sabihin ni Terence. Ano? Pumasok ka? Saka paano ka nakalabas? Dilat ang mga mata ni Boss Bale habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Oh, I know. Lumabas ka kaagad pagkatapos mong pumasok. Umatras ka ba sa harap ng mga paghihirap? Mr. Bale, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pumasok ako sa puntod at kinuha ang mga personal na tala ni Zhang Liju, at iniwan sa akin ng kanyang alaga ang puntod. Mabilis na sumabad ni Terence. Ano? Nakuha mo talaga ang mga personal na tala ni Ancestor Zhang Liju. At ang kanyang alaga. Baka Skybolt na baboy. Natigilan si Boss Bale habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Oo, ako nga. Tumango si Terence. Kinilala ka na ba ng baboy? Ayon sa mga alamat, ang taong kinilala ng baboy bilang amo nito ay ang huling disipulo ni Grandmaster Zhang Liju. At ikaw? Medyo natarante si Boss Bale habang nagmamadaling tumayo, ikaw. Ayon din sa aral ng mga ninuno ko. Dakilang ninuno, mangyaring tanggapin ang busog ng alagad na ito. Huwag na. Mr. Bale, anong ginagawa mo? Napatalon si Terence sa gulat at mabilis na pinatayo si Boss Bale, hindi pinayagang yumoko. Mapalad lang akong nakuha ang personal na tala ng alchemist na ito, at sinundan ako ng baboy dahil nagkabanggaan kami. Paano ako magiging ninuno mo? Iyan ang tuntunin ng mga ninuno.
Si Master Zhang Lijo ay nag-iwan ng isang liham na nagsasabing siya ay naghahanap ng isang disipulo, at sino man ang kumuha ng kanyang mga personal na tala at natanggap ang pag-aproba ng Skybolt na baboy ay ang kanyang huling disipulo, at ang susunod na tagapagmana. Gayunpaman, sa lahat ng mga taon na ito, hindi namin nakita ang mga tala ng baboy at ng Grandmaster na si Zhang Lijo. Ngayon ay parang ganoon na ang kaso. Paliwanag ni Boss Bale, kaya hindi namin maaaring baliwalain ang mga patakaran dahil nakuha mo na ito, at kinilala ka ng baboy ng Skybolt, ikaw ang aking Grandmaster. Mapait na ngumiti si Terence, walang magawa laban sa katigasan ng ulo ni Boss Bale. Sige, pag-usapan natin ang sarili nating mga bagay. Sa paaralan, ikaw ang aking guro, tama. Ako ay isang mag-aaral dito, at ikaw ay isang guro dito. Hindi na ito mababago, tama ba? Ito. Totoo yan. Si Boss Bale ay hindi isang taong matigas ang ulo, at naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Terence. Kaya, dahil ako ang iyong Grandmaster at ikaw ang aking guro, magtulungan tayo at mag-uusap bilang magkapantay. Gayunpaman, sa paaralan, ikaw pa rin ang aking guro at ako pa rin ang iyong mag-aaral. Sa pribado, maaari mong isipin kung ano ang gusto mo. Sabi ni Terence, na paatras. Hindi niya inaasahan na si Zhang Lijo ay magkakaroon ng ganoong alituntunin ng mga ninuno, ngunit isang matuwid na tao lamang tulad ni Boss Bale ang susunod dito. Kung ibang tao ang may masamang intensyon, tiyak na papatayin siya at kukunin ang kanyang kayamanan. Hindi nila kinikilala ang pagkakaroon ng isang ninuno na tulad niya. Ito. Mabuti. Alam ni Boss Bale na medyo magulo ang kanilang relasyon, at siya ang guro ni Terence sa paaralan. Ito ay isang hindi maikikaila na katotohanan. Mr. Bale, nagpunta talaga ako dito para ipakita sa iyo ang mga personal na tala. Kung tutuusin, dapat ay sa iyo na ito. Matagal ko itong itinago bago ilabas. Nahihiyang sabi ni Terence. Hindi tama yan, sa punto man ng pagiging ninuno ko o disipulo ko, sa'yo rin ang personal na tala ng alchemist na ito. Kahit na sa iisang sekta, makukuha lang ito ng mga nakatadhana. I'm already very happy that you're willing to share it with me. Boss, hindi man lang ito sinubukang magkunwari ni Boss, at hindi man lang ito tinanggihan ni Bai. Mga personal na tala ng alchemist sa mahabang panahon. Sige. Dahil naayos na, kukunin ko kay Jenny na padalhan ka ng kopya. Naskanan niya ito sa isang electronic na bersyon, sabi ni Wang Yao. Sabi ni Terence. Ngayong naayos na ang alikabok, isa sa kanyang mga hiling ay natupad na. Kung tutuusin, napakaraming nagawa ni Boss Bale para sa kanya, at hindi magiging saysay kung hindi siya gantihan ni Terence. Kahit na ang mga personal na tala ni Zhang Lijo ay mas mahalaga kaysa sa mga materyales na ibinigay sa kanya ni Boss Bale, ito ay isang bagay pa rin na pagmamay-ari ni Master Bai. Inilabas ni Terence ang kanyang telepono, handang tawagan si Jenny, ngunit nauna ang tawag ni Melissa. Wala si Terence noong tanghali, kaya pumunta sina Melissa at Jenny sa cafeteria para mananghalian. Bago sila makarating sa cafeteria, isang itim na SUV ang nagmaneho ng napakabilis at huminto sa tabi nila. Sa sobrang gulat ng dalawa, bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ang isang woman in black. Bago makapagtanong sina Melissa at Jenny ng anuman, inatake muna niya ang kanyang kamay na si Jenny ay isang Earth class, ngunit mahina ang kanyang depensa. Dagdag pa, ang The Woman in Black ay isang Sky class, at kahit na pinuprotektahan siya ni Jenny ni Chi, hindi ito gagana. Bumagsak si Jenny sa lupa, at ang tablet sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Bago humingi ng tulong si Melissa, inihagis ng babaeng nakaitim si Jenny sa kotse at umalis. 2,608. Napatulala si Melissa, ito ay eksaktong kapareho noong siya ay kinidnap. Pero, hindi pa ba naresolba ang kasong kidnapping? Bakit siya nagpakita ulit? Mabilis na kinuha ni Melissa ang kanyang tablet at tinawagan si Terence. Melissa, anong problema? Sinagot ni Terence ang tawag ni Melissa. Hindi niya ito tatawagan kung ito ay hindi isang bagay na mahalaga. Siya ay palaging mahiyain at hindi gustong bumitaw. Terence, kinidnap si Jenny. It's a black Roxas SUV, mabilis na sabi ni Melissa.
Walang plaka sa likod, at hindi ko nakita ng malinaw ang harap. Ano? Kinidnap si Jenny. Sasunduan na sana ni Terence si Jenny para ipadala ang mga materyales kay Boss Bale, ngunit siya ay kinidnap. Bakit isa na namang kidnapping? Baka si Jerwin. Galit na galit si Terence sa naisip, ngunit inaliw pa rin niya ito. Melissa, huwag kang mag-alala. Nasaan ka hahanapin kita ngayon din? I'm on the way from the classroom to the cafeteria. Dumadaan ako sa flower bed na yan. Sabi ni Melissa. Isang flower bed. Sige, nakuha ko na. Kumunat ang noo ni Terence. May dalawang kalsada mula sa school building hanggang sa kantin. Ang isa ay ang regular na kalsada na mas maraming tao, at tinatahak ni na Melissa at Jenny ang mas maliit na kalsada. Hindi madaling maglakad, at maraming lubak, ngunit taglamig na ngayon, at hindi madaling gawin ang pagtatayo. Kinailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na tagsibol upang ayusin ito, kaya walang masyadong tao dito sa maghapon. Sa gabi lang nagde-date ang mga mag-asawa, pero taglamig na ngayon, kaya mas kaunti ang mga mag-asawa. Gayunpaman, ang mga off-road na sasakyan lamang ang maaaring magmaneho sa kalsadang ito. Mukhang pinaghandaan pa ang mga kidnappers. Ngunit hindi naintindihan ni Terence ang Little 1 at Little 11 ay nagmula sa ibang lungsod, at kailangan nilang maglakbay sa mas maraming kalsada sa bundok, kaya mas maginhawa para sa kanila na gumamit ng off-road na kotse. Hindi sila narito para kidnapin si Jenny. Terence, anong problema? Tanong ni Boss Bale pagkatapos ibaba ni Terence ang telepono. Nakidnap si Jenny. Haharapin ko ito ngayon. Mr. Bale, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon pagkatapos nito. Mabilis na sabi ni Terence. Okay, hindi nagmamadali ang impormasyon. You should go and save the people first. Kailangan mo ba ng tulong? Naging seryoso ang ekspresyon ni Boss Bale habang nagtatanong. No need for now. I'll contact you when I need you. Sabi ni Terence. Sige, makipag-ugnayan ka. Tumango si Boss Bale. Mabilis na tumakbo si Terence palabas ng opisina ni Boss Bale at nagdial sa telepono ni Jerwin. Sa sandaling ito, Jerwin ang nakikipag-usap sa nakatatanda at pinuno ng North Branch ng Firewolf Gang kung paano haharapin ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins nang dumating ang tawag ni Terence. Napatalon si Jerwin sa gulat nang makita kung sino ang tumatawag. Bakit si Terence? Hindi kaya alam na ni Terence ang tungkol sa plano nila? Imposible iyon, kakasimula pa lang naming pag-usapan ito, hindi pa nga kami nakakapag-aksyon. Paano nalaman ni Terence? Mabilis na umimik si Jerwin. Ito ay Terence. Nagbago rin ang mga mukha ng pinuno ng sangay at ng elder. Sinabi ng pinuno ng sangay, dapat mong sagutin ito at tanungin siya kung ano ang gusto niya. Tumango si Jerwin at kinuha ang phone. Boss Terence? What's up? Bakit ba ang laya mong tawagan ako ng biglaan? Jerwin, I don't have time to waste with you. I just want to ask you one thing, nagsimula ka na naman bang mangkidnap? Tanong ni Terence. Inagaw. Nagulat si Jerwin, pero naparelax at the same time. Hindi, matagal na akong hindi kumidnap. Nasa isang lehitimong negosyo ako ngayon, nagpapatakbo ng kasino. Medyo natahimik si Terence na ang pagpapatakbo ng kasino ay isang lehitimong negosyo mula sa bibig ni Jerwin. Ngunit ito pa rin ang pinaka-lehitimong negosyo kumpara sa ginawa noon ni Jerwin. Sigurado ka bang hindi mo ginawa? Kakakidnap lang ng kaibigan ko. Sabi ni Terence. Nasa school siya. Hindi, Boss Terence, hindi mo ba ako kilala? Kahit nakidnap ako, hindi ko kayang agawin ang mga tao sa paligid mo. Hindi pa ako nabubuhay ng matagal. Napatay mo ang isang sky class sa ilang segundo, sabi ni Jerwin na may mapait na ngiti. Kahit iilan sa mga matatanda natin ay hindi katugma sa iyo. Sa tingin mo ba, sasaktan kita para lang sa ransom money? Sige, nagsasabi ka ng totoo. Masasabi ni Terence mula sa tono ni Jerwin na ito ay talagang walang kinalaman sa kanya. Tama siya, walang dahilan para saktan niya si Terence para sa ilang ransom money, maliban kung may mas malaking benepisyo na makukuha niya. Ngunit,
Kung hindi ito Jerwin, sino kaya ito? Nagpa siya si Terence na hanapin muna si Melissa. Ngayong nakuha na niya ang gusto niyang malaman, ang gusto lang niyang gawin ay ipalabas si Jelay kay Terence, at pagkatapos ay papatayin niya si Terence para makapag-ulat siya pabalik. Nasabi na ni Jelay ang lahat ng kailangan niyang sabihin, at hindi niya akalaing may masasabi pa si Terence. Mas mabuting patayin kaagad si Terence kaysa mag-aksaya ng oras. Kung hindi, nahuli na ng Little 11 ang isa sa mga estudyante ni Boss Bale. Kung nakahuli siya ng isa pa at hinanap siya ni Boss Bale, mahirap itong hawakan. Kilala siya ni Boss Bale at ng Little 11. Kung alam niya talaga ang ginawa ni Ancestor Albert, siguradong magagalit siya. Maaaring makaapekto ito sa plano ng Inheritor na buksan ang Sky-class Island, at magiging mahirap iyon. Kaya't ang maliit ay nagpa siya na patayin kaagad si Terence. Si Boss Bale ay tiyak na matatakot at magtatagal ng ilang oras upang harapin ang bagay ni Terence. Pagkatapos noon, siya at ang maliit na bata ay tahimik na umalis sa lungsod ng Stonegate na may mga resulta ng labanan. Kinailangang aminin ng isa na naplano niya ang lahat ng ito. Sige, pwede ka nang umalis. Ginagamit namin ang kwarto mo. May gagawin pa kami. Inilabas ng maliit na bata ang isa pang bowl ang bakal, at nanambalik ang pakiramdam ng binti ni Jelay, at nakagalaw siyang muli. Pinapaalis ako ng ganito. Napansin ito ni Jelay na kakaiba, hindi siya naniniwala na ang maliit ay papakawalan siya ng ganoon kadali. Gayunpaman, hindi nakapagtataka. Siya ay nasa isang estado ng hypnosis noon at hindi alam kung ano ang kanyang sinabi. Ngayong bumalik na siya sa katinoan, pinakawalan siya ng maliit. Nasabi mo na ang kailangan mong sabihin. Nakuha ko na rin ang mapa ng kuweba. Sayang ba ang pagkain para itago ka? Mahinang sabi ng maliit habang nakaturo sa mapa ng bulubundukin. Sinasabi niya ito para maniwala si Jelay na gusto na niya itong bitawan. Mas madali para sa kanya na kunin si Jelay na akitin si Terence dito kaysa pumunta sa East Ocean Industry University at hintayin siya. 2,600. Nang ang Little 11 ay pumunta upang hulihin si Jenny, maaari niyang hintayin ang pagdating nito, ngunit ngayon, ang maliit ay... Ang pagkawala ni Jenny ay nakaalerto na kay Boss Bale, at gusto ng maliit na bata na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Ako. Kailan ko iginuhit ito? Tumingin si Jelay sa mapa sa kamay ng maliit na bata, natigilan. Alam ko ang hypnosis. Habang nagsasalita ang maliit, may kumatok sa pinto. Little 11 ang pumasok kasama si Jenny. Kumunat ang noo ni Little 1, nanlilisik si Jelay. Get lost. I still have things to do here, I don't have time to waste with you. Kung gusto mong mamatay, I don't mind send you on your way. Ako. Ang batong ito. Tumingin si Jelay sa bato sa kama, nag-aalangan. Kunin mo at mawala ka ng magkasama. Ang maliit ay mula sa lugar na iyon, at natural na walang pakialam sa bato sa kanyang kamay. Maaaring maging kapaki-pakinabang kung marami itong chi, ngunit malinaw na walang chi ang isang ito ay basura. Oh! Nagmamadaling pinulot ni Jelay ang bato at tumangala para makita ang Little 11 at Jenny na papasok. Ang puso niya ay nanigas, talagang dinala niya si Jenny dito. Hindi siya gumawa ng ingay sa ibabaw, gayunpaman, at kumilos na parang hindi niya kilala habang mabilis siyang naglakad papunta sa pinto. Sa puntong ito, naniwala si Jelay na ang maliit ay gustong palayain siya, at may iba pa siyang dapat gawin. Little junior sister, bumalik ka na. Small one said, trying to please him. And, it's going well. How's it on your side? Tuwang-tuwa si little sister kung gaano kaisenggit ang little kay Jelay. The more na naging ganito siya, the more na napatunayan na hindi niya gusto si Jelay. Nakuha namin ang impormasyon sa pamamagitan ng hypnosis, ngunit ang sitwasyon ay medyo masama. Ito ay medyo naiiba sa kung ano ang naisip namin. Ang tinatawag na kayamanan ay isang tunay na bato ng enerhiya ng chi, at ito ay isang bato na walang gaanong tunay na chi. Kung tungkol sa kayamanan, ito ay isa pang teleportation array. Mukhang mali ang aming naiisip noon. Ang maliit ay isa sa mga taong nakibahagi sa pagkawasak ng sekta ni Tito Fredo noon.
Bagamat hindi gaanong malakas ang Little 11 noon, nakibahagi pa rin siya sa operasyon. Bagamat hindi siya sapat, siya ay isang mabisyo na babae. Sa murang edad, pinahirapan na niya ang mga mababang ranggo na disipulo sa sekta ni Tio Fredo hanggang sa mamatay. Nakakita siya ng kasiyahan sa pagpapahirap sa iba. Isang teleportation formation. Tanong ni Little Junior Sister. Oo, teleportation formation, ngunit ang teleportation formation na ito ay maaaring hindi na magamit. Little One told Little 11 about the situation of the teleportation formation, and in the end, he said, susundan ko si Jelay at papatayin ang lalaking nakasugat kay Taganlong. Ay interrogate mo muna si Jenny, isa siyang refiner at practitioner, hindi uobra sa kanya ang hipnotismo natin. Magiging specialty mo ang pagtatanong sa mga katulad niya. Hehe, huwag kang mag-alala, kuya. Iluluwa ng babaeng ito ang lahat ng sikreto niya kapag nasa kamay ko na siya. Ang mga labi ng maliit na kapatid na si Junior ay nakakurba sa isang malupit na ngiti. Sumulyap si maliit sa cute at pinong mukha ni Jenny at bumaantong hininga sa kanyang puso. Nakakalungkot lang na hindi kayang bitawan ni Little Junior Sister ang sinuman, lalo na ang mga magagandang babae. Sila ay karaniwang pahihirapan hanggang mamatay. Ang Little Junior Sister ay labis na naiinggit sa mga babaeng mas maganda kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi ito isang depekto sa maliit. Mayroong maraming mga ninja na may baluktot na pag-iisip sa mga magsasaka. Halimbawa, ang kanyang amo na si Patriarch Albert ay nangahas pang saktan ng kanyang panganay na nakatatandang kapatid. Kung ikukumpara, kaunti lang ang natutunan ng kanyang anak. Ang maliit ay lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang amo at sanay na makakita ng mas malupit na mga bagay, kaya naramdaman na lang niya na sayang ang magandang Jenny na pahirapan hanggang mamatay. Hindi siya nakaramdam ng anumang awa para sa kanya. Si Jelay ay isang matalinong babae, hindi siya nagmaneho ng sarili niyang sasakyan palabas ng hotel, ngunit sumakay siya ng taxi sa labas. Medyo malapit lang ito sa East Ocean Industry University, at kaya niyang maglakad, ngunit sumakay pa rin siya ng taxi, ayaw niyang sinusundan siya ng maliit. Kaya lang minamaliit niya ang maliit, isang sky-class late face peak, maaaring i-lock niya si Terence kahit na nasa eroplano siya, lalo pa ang taxi. Dagdag pa, sinabi na ni Jelay sa kanila kung saan nasa ilalim ng hypnosis si Terence. Nakatanggap si Terence ng tawag mula kay Jelay habang papunta siya para hanapin si Jenny. Anong meron, Jelay? Nag-aalala si Terence sa kaligtasan ni Jenny, at ayaw niyang makipag-usap ng marami kay Jelay. Napagpasyahan niyang tapusin muna ang tawag kung walang importanteng bagay. Terence, may nangyari. Ang mga kalaban na ginawa natin sa kabundukan ay nasa Stonegate City, at kagagaling lang nila sa hotel ko para tanungin ako tungkol sa nangyari noon. I think they hypnotized me, and I told them everything I know. Mabilis na sabi ni Jelay. At saka, nahuli nila si Jenny. She's in my hotel room. Ano? Sila yun. Medyo nagulat si Terence, hindi niya akalain na mga taga-Taganlong pala ang humahabol kay Jenny. Normal lang sa kanila na sundan si Jelay, pero bakit gusto nilang hulihin si Jenny? Ano ang kinalaman ni Jenny sa kanila? Gayunpaman, mas nagulat si Terence na si Jelay ay nakapag-tip sa kanya. Jelay, are you okay? Binitawan ka ba nila? Oo, nasaan ka? I'll go find you. Tanong ni Jelay. I'm at. Forget it, I'll go find you. Hintayin mo ako sa gate ng school, dadaan ako agad. Sabi ni Terence. Sige, sasabihin ko sa iyo habang naglalakad ka. Tumango si Jelay at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Terence ng detalyado, at sinundan ni Melissa si Terence sa gate ng paaralan. Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang nangyayari nang makita niya si Jelay, ngunit hindi pa rin niya alam kung bakit nila inalis si Jenny. Natuwa si Terence na hindi alam ni Jelay ang sitwasyon ni Tito Fredo at ni Lola Sullivan. Kung nalaman ito ni Jelay, hindi niya magagarantiya na hindi siya magsasabi ng totoo sa panahon ng hypnosis. Pagkatapos, ang maliit at ang iba ay pupunta at papatayin ang mga ugat at mahuhuli si Terence na hindi nakahanda. Gayunpaman, ang lakas ng mga taong ito ay nagbigay kay Terence ng sakit ng ulo.
Hindi siya ang parehong Terence na binugbog ng gwardya sa bulubundukin ng Wulang Haote, ngunit ang mga taong ito ay hindi Sky Class early phase tulad ng guard. Malamang ay nasa parehong antas sila ng pang-anim na kapatid, o mas mataas pa. Sa pamamagitan nito, kahit na maaaring tumalon si Terence ng mga antas upang i-activate ang kasanayan, wala siyang magagawa sa tao. Ang ikapitong estilo ng naglalagablab na 8 trigrams palm ay katumbas lamang ng ikalabindalawang estilo ng naglalagablab na kamao, ang ikalabintatlong buhay ng isang normal na pamamaraan ng martial arts. Ito ay walang silbi sa isang Sky Class late phase peak. Ito ay tulad nito para sa Sky Class late phase peak, hindi banggitin ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa mga normal na practitioner. Ang mga taong ito, marahil ang maalamat na mga eksperto sa landas ng langit ang maaaring magpasuko sa kanila, tama ba? 2,610. Dagdag pa, ang pinaka-ikinabahala ni Terence ay ang nagngangalit na impyernong Bagua Palm ay nagmula sa 5 elemento ng Tagenlong na Bagua Palm. Maaaring hindi alam ng ibang tao, ngunit paanong hindi alam ng mga taga-sekta ni Tagenlong? Bagamat ganap na itong binago ni Terence, dapat maramdaman ito ng mga taong nakatanggap ng pag-atake. Kung alam nila na ginaya ni Terence ang 5 elemento ng 8 trigrams palm, makakaakit ba ito ng hindi kailangang gulo? Ano ang gagawin? Hindi siya manalo, ni hindi niya kayang lumaban hanggang kamatayan. Gulong-gulo ang isip ni Terence, at pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Maliban sa panahong iyon nang siya ay naging lumpo, ang landas ni Terence ay puno ng panganib ngunit walang panganib. Kahit gaano pa ito kaitigas, pinag-igting niya ang kanyang mga ngipin at sinabunutan iyon. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng takot noon, ngunit sa pagkakataong ito, talagang naramdaman ni Terence na hindi niya sapat ang kakayahan. Si Terence ay medyo naiinggit kay Leandro, hindi siya ganoon kalakas, ngunit nagdudulot siya ng gulo saan man siya pumunta, at ang mga tao ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa kanya. Walang ibang dahilan kundi ang katotohanang mayroon siyang makapangyarihang amo kung makikipag-usap siya sa isang tao na hindi niya kayang makipagkasundo, kailangan niyang ipagsapalaran ang buhay ng kanyang amo, at hahayaan siya ng mga tao dahil lang sa siya ay alagad ng sect master ng sekta, puro yang. Si Terence, sa kabilang banda, ay ang sarili lamang ang umasa sa background, syempre, ay isang peking background na ginawa niya para isipin ng kanyang mga kaaway na may master sa likod niya, at hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang natitira ay kanyang sariling gawain. Pero ngayon, hindi niya kaya. Maaaring wala ring pakialam ang lalaki sa kanyang peking background, ngunit ang pakikipag-head-to-head sa kanya ay magtatapos lamang sa pagkamatay ni Terence. Walang kung, ngunit, dapat. Kung hindi niya kayang talunin ang mga ito, kailangan niyang tumakbo. Si Terence ay may 2 lambat, at ayon kay Jelay, may 2 Panginoon sa pagkakataong ito, isang lalaki at isang babae. Maaring gamitin ni Terence ang lambat para matrap sila pansamantala. Gayunpaman, ano ang silbi noon? Kung mahuli niya sila, saan siya tatakbo? Dahil mahahanap nila ang kanilang daan patungo sa lungsod ng Eastern Sea, hindi ba sila makahanap ng ibang mga lugar? Hindi naman pwedeng magtago na lang si Terence, di ba? Sa katunayan, nang malaman ni Terence na ang kalaban ay grupo ni Tagenlong, alam niyang magkakagulo ang mga bagay-bagay. Wala na ito sa kanyang kontrol. Kung makakalaban niya ang kanyang amo sa panahong ito, gaano kaya iyon? Walang magawa, tinawagan ni Terence ang numero ng matandang Linford. Sa normal na kalagayan, hindi tatawagan ni Terence ang matandang Linford maliban kung may bagay na hindi niya kayang lutesin. What's up, Terence? Kung wala nang iba, I'm hung up. May ipapagamot ako. Ang naiinip na boses ni Old Linford ay nagmula sa telepono. Matanda, may problema ako. Huminga ng malalim si Terence, hindi nag-abala na itago ang anuman kay Melissa. Oh! Anong klaseng gulo na naman ang pinasok mo? Huminto si matandang Lin, bihira siyang kausapin ni Terence sa walang magawang tono, at naging seryoso ang tono ng matandang Linford. Nakipagkulitin ako sa 2 master na hindi ko kayang makipag-away. Mapait na ngumiti si Terence at saglit na ipinaliwanag ang sitwasyon sa matandang Linford, na binibigyang diin na hindi siya kalaban para sa kanila.
Haha, iniisip ko kung ano iyon. Tumawa si Old Linford, napaka-relax. Anong tinatawa-tawa mo? Sabi ko, matanda, nakakatawa ba yan? Solusyonan mo. Medyo naiinis si Terence, ngunit umaasa pa rin siyang nagtanong, sikat na gamitin ang salitang, master, ngayon. Wala akong master na gagamitin. Actually, you can try your best. But, well, let's not talk about this. I can solve your problem in the Eastern Sea, but I have other ways. Sabi ni Old Linford. Ano ito? Mabilis na tanong ni Terence, hindi naman masyadong pinapansin ang sinabi ng matandang Linford. Kung tutuusin, mahigit 10 taon nang nawawala ang kanyang amo, paano siya makakalaban? Tumakbo. Dalhin si Jenny at ang iyong mga asawa pabalik sa nayo ng West Star Mountain. Sabi ni Old Linford. Anong ibig mong sabihin? Bumalik ka sa West Star Village. Paano kung habulin nila tayo hanggang sa West Star Village? Napakurap si Terence. Ano ito? Bakit kapareho ng huli niyang baldado? Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay iba sa huling pagkakataon. Noong nakaraang pagkakataon, nakaharap lang si Terence sa isang normal na noble house, at baka hindi na nila siya hahanapin muli pagkaalis ni Terence. Gayunpaman, iba ang kalaban sa pagkakataong ito. Sila ay hindi bababa sa sinaunang antas, at mula sa 1,000 milyang paghihiganti sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na muli silang pumunta sa West Star Village. Pagkatapos ng lahat, hindi isang malaking lihim na ang bayan ni Terence ay ang nayo ng Star West. Kung nandito ka, andito ka. Hindi sila makakaalis kung darating sila, mahinahong sabi ng matandang Linford. Hindi ka pwedeng umalis. Napakurap si Terence. Hindi mo man matatalo si Master sa ngayon, kung may mangyari sa iyo at bumalik ka sa iyong bayan, kahit na bumagsak ang langit, kakayanin ko pa rin. Hindi malakas ang boses ng matandang Linford, ngunit ito ay may hindi mapag-aalinlanganang pangangibabaw. Kahit sinong dumating para maghanap ng problema sa iyo, sisiguraduhin kung hindi sila makakabalik. Og! Hindi makapaniwala si Terence na sinabi iyon ng matandang Linford. Gayunpaman, biglang naalala ni Terence ang nakakabaliw na lakas ng matandang Linford. Gaano man siya kalakas, mas malakas ang matanda kaysa sa kanya, at gaano man niya ito sinaktan, ayos lang siya. Ang lakas kaya ng matanda. Hindi napigilan ni Terence na matuwa, matanda, hindi ka maaaring maging isa sa mga maalamat na eksperto sa landas ng langit, di ba? Hehe. The path of heaven. Siguro. Pero physical master ako, hindi ko alam kung ituring na landas ng langit yon, pero dapat sky class ako di ba? Mahinang sagot ni Old Linford, ngunit nakita niyang medyo nakakatawa ito sa loob. Isang master ng landas ng langit, ha? Wala lang iyon, ngunit ayaw niyang malaman ni Terence ang tungkol dito ng maaga. Kung si Terence ay hindi gaanong malakas ngayon, at kung hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa napakaraming problema, hindi man lang ito sasabihin ng matandang Linford. Sa malakas na suporta, si Terence ay hindi makakabuti. Ang pagtakbo pabalik sa bahay kapag may nangyari ay hindi maganda para sa kanyang paglaki at pag-unlad. Ngunit ang Terence ngayon ay may layunin na ituloy at ipaglaban, hindi mahalaga kung siya ay may malakas na suporta o wala, patuloy siyang lalaban at hindi susuko dahil lang doon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng matandang Linford ang mga salitang iyon. Huminga ng malamig si Terence. Akala niya noon ay malakas ang matandang Linford, mas malakas kaysa sa kanya, ngunit isa lamang siyang Golden Class Master noon. Nang nakipag-ugnayan si Terence sa mga tao sa mundo ng pagsasanay, mga marangal na bahay, mga nakatagong bahay, mga sinaunang bahay. Sa daan, nakipag-ugnayan si Terence sa maraming mas malalakas na tao. Kung tungkol kay Terence, ang lakas ng matanda ay malamang nakapareho ng mga practitioner tulad ni Woody, at ang kanyang lakas sa pag-atake ay malamang nakapantay lang ng matandang Pitts, dahil hindi siya kasing lakas ni Galtan. Ngunit hindi inakala ni Terence na ang matandang Linford ay magiging isang physical practitioner. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.